Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa ba nagbabago ang inyong kalooban? Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinapatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkalulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sinedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan na ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsisigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbababato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sinabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa kanyang mga kamay mo habilin ko, buhay ko.
tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinanalaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapi. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinakalinga at iniingatan mo laban sa adika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang Martes po ng umaga sa lahat. Palagi na ninyo sigurong naririnig, nababasa o napapanood ang isang tanong. Ano ang cravings mo ngayon? Di po ba, no? Ano ang ninanasa mo ngayon? Ano yung gusto mong mangyari o magawa ngayon? Cravings, pagnanasa, pagnanais. Kasi ang tao ay palaging may cravings. Ayon po daw sa pag-aaral, mayroong 3 cravings ang tao. May 3 pagnanasa ang tao. Una ay physical cravings. Ano daw po yung nakasalalay sa physical cravings? Pagkain. Di po ba, no?
Pero mahirap to pag pagkain ang pag-uusapan. Ikalawang cravings ay emotional cravings. May namimiss kang ibang tao, gusto mo nang ihag ka, no? Gusto mong yakapin ka. Yun yung emotional cravings, lalo na kapag ikaw ay under stress. Kapag ikaw ay nandoon sa level ng malungkot ka, there is an emotional cravings na may hinahanap kang ibang taong magpapasaya sa iyo. Ang ikatlong cravings ay psychological cravings. Ano po yung psychological cravings? Halimbawa, meron kang habit. Yun yung psychological cravings. Habit katulad ng smoking. Psychological yun. Na bago ka matulog, hahanapin mo munang mag-smoke. Pag gising mo sa umaga, ang hinahanap mo ay smoke. Ganon, psychological cravings. Bakit ko po binabanggit sa inyo yung mga cravings na yan? Dahil sa physical cravings, ang kaya mo lang namang kainin yung bagay na nakabubusog sa'yo. May limitasyon ang physical cravings. Hindi ka naman kumakain ng 24/7. Tumitigil ka din at that particular time, nabusog ka na. Dahil kapag kumain ka pa na ikaw ay busog na, ang tawag doon ay gluttony, kaswapangan. No? Ang emotional cravings ay may limitasyon din. Dahil hindi pwedeng palaging nanggagaling sa labas ang fulfillment ng iyong sarili. Ikaw mismo ang magpupulfill kung ano yung kulang sa'yo. May limitasyon, lalo na ang psychological cravings. Kapag ang lahat ng ito ay puno na at wala ng pagdadalhan, ano ang susunod? Mayaman ka na, pero bakit hindi ka pa rin kontento? Busog ka na, pero bakit parang hindi ka pa rin kontento? Kakakain mo pa lang ng breakfast, iniisip mo na kung anong kakainin mo ng tanghalian. Hindi ka pa rin kontento. May pera ka na, gusto mo pang madagdagan pa. Ganon din sa psychological cravings. You tend to control people. Dapat pag mahal mo ko, ako lang. Kapag kaibigan mo ko, ako lang. Hindi ka dapat titingin sa iba. Nagiging controlling na yung iyong pangangailangan. Kapag ang lahat ng ito ay napuno na at wala nang pupuntahan, we go to the next level. Ano ang next level? Spiritual cravings. Kapag hindi ka nagnanasa o nagnanais sa Diyos, hindi ka normal. Kapag hindi mo hinahanap ang Diyos sa buhay mo, natatabunan ka ng ibang pagnanasa. Naaagaw ang iyong atensyon ng lahat ng pagnanais na ito. Nagiging masyado ka ng selfish sa sarili mo na akala mo ito ang makapagpapasaya sa iyo. Ang mga taong sumunod kay Jesus, nung nakatikim ng unang himala ng pagpaparami ng tinapay, sila'y sumunod kay Jesus. Physical craving.
Nabusog sila sa tinapay na ibinigay ni Jesus. Kaya ginawa itong pagkakataon ni Kristo na ituro ang isang katotohanan ng kaniyang misyon sa lahat. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lahat ng kumakain ay hindi na muling magugutom at mauuhaw. It is not only a physical craving. Itinataas ni Jesus ang antas ng ating pag-unawa na hindi lahat ng bagay sa mundo ay mananatili. Bagkus maghahanap tayo ng mas mataas na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya ang tanong ng mga tao, bigyan mo po kami ng tinapay na iyan. At ang tinapay na yaon ay walang iba kung hindi si Jesus sa banal na Eukaristiya. Sa bawat pagtanggap natin ng kaniyang banal na katawan, itinataas natin ang level ng ating pagnanasa, ng ating pagnanais na tayo'y malukuban ng biyaya, pag-ibig at awa ng Diyos. We do not settle for the things that would pass. Ang pagkain ay lumilipas at nawawala. Ang emosyon ay nababago kada minuto. Ang pangangailangan nating psikolohikal ay nawawala. Pero ang pagkaing espiritual ay hindi makukumpleto at hindi natin makakamit kung tayo'y hiwalay kay Kristo. Ang needs natin ay pangsamantala. Pero ang ibinibigay na biyaya ng Diyos sa banal na tinapay bilang kaniyang katawan, ang ating nagiging sandigan, ang ating nagiging pundasyon, ang ating nagiging katawan upang tayo'y makapagpatuloy at makamit at magnais na makita si Jesus mukha sa mukha. Magagawa lang natin ito kapag nagtagumpayan natin ang mga cravings na ito at wala na tayong ibang ninanais kung hindi ang makasama ni Kristo sa kaniyang kaharian. Malalim at tuloy-tuloy ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Ang tawag po dito ay bread discourse. Ang mga pahayag ni Jesus tungkol sa tinapay. I am the bread of life. At ito tayo, ibinibigay ng Diyos, ibinibigay ni Jesus ang pinakamadaling paraan upang siya'y ating maunawaan sa pamamagitan ng tinapay. Tinatatakan ni Jesus ang tinapay na ito upang ito ang ating maging sandigan sa araw-araw ng paglalakbay. Huwag nating palitan ang pagnanais o pagnanasang iyan ng mga bagay na nawawala. Maghanda tayo bago at pagkatapos na tanggapin natin ang kaniyang banal na katawan.
The Bread of Life Discourse ay magbibigay sa atin ng pananaw kung sino si Kristo at ano ang kaniyang pwedeng ibigay na biyaya sa lahat ng tumatanggap nito. Sa Ebanghelyo, ang tunay na tinapay ay hindi yung karanasan ng kanilang mga nakatatanda sa ilang, kung hindi ang tunay na tinapay ay ang bumaba sa langit, walang iba kung hindi ang ating Poong Jesus Nazareno. Paghandaan natin bago at pagkatapos tanggapin. Bago po tanggapin, huwag muna kayong kakain ng 1 oras. Fasting po ang tawag doon. Kumain na po ba kayo agad? Huwag muna. Hayaan muna nating ang manguna sa ating umaga ay ang kaniyang banal na katawan. Pagkatapos, ganun din, namnamin muna ng ating katawan ang biyayang iyan upang tayo'y maging kamukha ni Jesus at maging kasangkapan ng kaniyang biyaya. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ang aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus e pinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbadasin po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo.